2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan. Ito yung upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pong pagtutulungan at pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayong araw dito sa ating programa si Assistant Secretary James Layog, Assistant Secretary for the Implementation of EO 70 Series of 2018 and National Task Force for West Philippine Sea ng Department of Agriculture upang talakayin po kung paano nagko-converge ang mga ahensya at partners ng pamahalaan sa pagpapaunlad po ng mga barangay at kanayunan at pagsusulong ng kapayapaan tungo sa kaunlaran. Magandang araw po sa inyo, Asek Layog. Magandang araw din po. Alright, well, pag-usapan po natin mga anti-poverty efforts po ng DA, particular po yung inyong pong mga hinahawakang programa. Tell us more about these programs. Yes, ma'am. Ako po ang namumuno ngayon dun sa Poverty Reduction Livelihood Employment Cluster ng NTF-ELCAC, wherein yung Department of Agriculture ang chair ngayon. And ang ating mga interventions para sa kahirapan ay upang tulungan makaahon sa kahirapan yung mga tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas sa ating bansa. Yung mga apektado ng kaguluhan, yung conflict-affected areas. Dating mga guerrilla fronts na clear na ng security forces, ngayon nandito tayo para magdala ng sustainable development, peace and sustainable development. Speaking about convergence, Asek Layog, sino-sino po, anong mga ahensya ng gobyerno ang inyo pong katuwang sa mga programa at inisyatibang ito? Within the Department ng Agriculture, nagsasama-sama tayo, nagko-converge yung iba't ibang ahensya, iba't ibang bureaus. And then from the department, tayo nakikipag-partner din and nagko-collaborate, nagko-converge ng program with other agencies tulad ng TESDA, DTI, DOST, DOLE, DSWD. Yan, nagtutulong-tulong tayo sa mga target barangays. Pagdating naman po sa pagpo-provide ng source of livelihood sa ating po mga kababayan, especially dun po sa nabanggit po ninyong mga dating guerrilla fronts na clear na, and ano po yung mga livelihood programs na pinoprovide po natin sa kanila? Iba-ibang programang intervention ang ginagawa natin, pero for DA, yung mga programang intervention para una magkaroon ng mataas na produksyon ng agrikultura, nandyan yung rice, yung corn, meron din tayong livestock, meron din yung aquaculture. So yan yung mga ini-introduce natin. And then, tumutulong naman si TESDA para sa training and capacity building. Okay. And then, ang DTI po ang tumutulong naman sa value adding at saka pagtulong sa market linkage kung saan i-market yung mga produkto. So, nandyan yung training and also source of livelihoods para sa kanila. Nakakatuwa, nakatulong po ninyo iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. At saka mahalaga yung mapataas yung kanilang yield and production because it follows sa tataas ang kanilang kita. Now, meron po kayong konseptong peace farms. So Yes, tell us more about that po, Asek. Yung peace farm konsepto ng communal farming na we're trying to introduce dun sa itong mga conflict-affected areas nga. Ang farm workers, ito ay pagtutulong-tulong ng iba't ibang sektor at stakeholders upang masustain yung peace at magkaroon ng development. So, ang farm workers dito ay yung mga former rebels, Okay. and then yung KAFGU, magkasama na rin sila, at yung komunidad. Ang nagbibigay ng lugar o area na sasakahin, kuminsan yung military reservation, kuminsan naman private sector, even the church is also helping out. And then ang technical aspect at saka yung mga farm inputs galing po sa DA. Ang training naman, yung kinukuha natin galing sa TESDA at iba't ibang ahensya. Maganda yung konsepto, And also, this is a platform for the former rebels to really reintegrate sa society. Parang yun na rin ang natin, ang konsepto niya is halfway house na rin siya, doon na rin yung training for
mainstreaming ang tawag natin, more than integration is to mainstream, ibalik sa mainstream yung mga dating mga kasama na natin na galing sa kabilang panig. Well, talking about peace and poverty, paano po ba nag-work itong dalawang konsepto na ito para masiguro natin na magiging sustainable yung kumbaga pag-angat ng kanilang buhay at mabawasan itong incident of poverty? Oo. Kasi ang importante, hand in hand yan chicken and egg nga Ano ba mauna, peace or development? So I think sabay sila, no? Without peace, wala ring progress So we have to invest on peace. Kaya tayo kailangan magdagay. Sabi nga namin, yung mga gida barangays, the farthest, the poorest, and the smallest barangay, dan dapat mag-invest ang gobyerno. Diyan tayo dapat, ang Estado dapat diyan magdala ng mga programa para magkaroon ng development at the end of the day magiging magkakaroon ng sustainable peace, magkakaroon ng development. Right. Sa ating pong mga magsasakanos dahil sa Department of Agriculture, ano po yung ating monitoring pagdating sa poverty incidents dito po sa sektor na ito at ano po yung mga hamon na patuloy po ninyong hinaharap at na nilalabanan para po matulungan po ang ating mga magsasaka, sir? Last na tala ng PSA, ang datos po is around 27% ang poverty incidence sa agri-fishery sector, which is translated into around 2.1 million farmers and fisher folks. So with that, marami hong programa ang DA ngayon upang makatulong para iangat ang antas ng kabuhayan ng mga kababayan nating nasa sektor ng agrikultura. No? Kaya nga, meron tayong mga programa tulad ng special area for agricultural development na kung saan ito ay tinitulungan yung mga lowest, poorest mga barangays. No? Andyan din ho yung 4K program para sa ating mga katutubong kababayan and tuloy-tuloy na intervention upang maipaangat ang ating produksyon. Kasi nung nag-assume ang ating Pangulo bilang kalihim ng Department of Agriculture, ang marching orders niya dalawang bagay Una, sabi niya pataasin ang produksyon para magkaroon ng sapat na pagkain ng ating mga kababayan. Pangalawa, tulungan yung mga pinakamahihirap nating kababayan dito sa mga rural areas. All right. Now, yung convergence, sir, how important na nagtutulungan yung mga ahensya under DA and even outside DA para puksain po ang kahirapan, particular sa sektor po ng mga magsasaka? Ang laking bagay ho kasi doon natin nakikita yung sa convergence yung pagtutulungan. Yung tinatawag nga nilang whole of government approach, and then whole of nation participation, and then good governance. Pag nagsama-sama ho ito, talagang kaya nating talunin ang kahirapan. Now, I wonder, ano naman po ang pwedeng gawin ng mga local government units para po matulungan din po at maging partner ng DA to help the sector of agriculture? Actually, partner na po talaga natin sila. Ang ginagawa natin dito ay pinapatibay natin yung existing institutions ng ating local government, especially on the barangay level. Yun ang kinakapacitate natin dahil naniniwala tayo na nandun sa komunidad nagsisimula ang development. Alright, well, malugod po kami na kayo po ay nakasama namin ngayong araw na ito para mas maparating natin ang mensahe ng mga programa ng Department of Agriculture upang labanan po ang problema ng kahirapan sa ating bayan. Partikular po itong mga hamong patuloy na kinakaharap ng ating mga magsasaka. Kaya naman, Asek Layuga, samahan po ninyo ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Maraming salamat po ulit, Assistant Secretary Layug.